sa akin ngayon. Hindi ako sasama sa'yo hanggat di mo sinasabi sa akin kung saan tayo pupunta. Ang mga kalaban, alam ko padating na sila. Abisala, kaibigang Argona. Kailangan ko makarating ng Lireo, kaya sakay mo na ako. Huwag niyo sasabihin sa kapatid ko na nasugatan ako. Hindi na ako papayagang makipaglaban muli. Bakit mo ginawa yan? Yan ang nais ni Amihan. Hindi na nabubuhay siya sa loob ko. Nabubuhay na sa akin. Minamahal mo nga, Amihan. Hindi ko hayang matumihan mo ang puso ko. At kailanman hindi ako papasakop sa inyo. Kaya isinusumpa ko kayong lahat na kaaway ng mundo. Sinusumpa ko kayo! Ikamusta niyo na lamang kami kay Amihan? Wala sa Deva si Amihan. Anong ibig mong sabihin? Muli niyo siyang nakikita. Madami talaga naaalala si Ariana tungkol sa buhay ni Ate Amihan. Na baka siya nga po yung reincarnation, yung sarkosi ni Ate Amihan. Di ba't nakipagkasundo ka sa kalaban? Kaya't nasugod kami rito? Hindi ko ginusto! Nasaktan ako dahil tinalikuran ako ng iyong kapatid. Dahil hindi kaya iwanan ni Ariana ang rama na sapiro. Muros, anong ulat? Tuluyan nang nawala ang ukbo ni Hagorn dito sa Lireo. Ngunit marami pa rin ang namatay at sugatan. Kasama dito si Akil. Nakahinga siya ng maluwag ng malamang nasugatan lamang si Akil. Kahit na hindi umabin si Danaya, mahal na mahal pa rin niya ang dating Mashna. Nasaan ang inyong mga kapangyarihan, Hara? Bakit hindi niyo magawang buhayin ang aking asawa? Sino pa sa mga kaanak kong kawal ang susunod na mamatay? Sino pa sa kanila magbubuhis ang kanilang buhay para sa Lireo? Ipinapangako kung pipilitin ko na wala nang kawalang muling magbubuwis ng buhay ng dahil sa digmaan. Ako ang bathalang pinagkakautangan nyo ng inyong ikalawang buhay. Hindi nyo matatakasan ang bathala ng balaak at kamatayan. Kaya sasama kayo sa akin. Naisin nyo man yan o hindi. Nasaan ang aking anak at Hadia? Ngunit hindi namin alam. Hanapin niyo ang kasagutan sa pangyayaring ito. Hayaan niyong tulungan ko kayong malaman kung ano talaga ang naganap. Gamitin mo yung tungkod. Inay. Mahabaging Emre, buhay nga si Lira at si Mira. Sino ang mathalang iyon? Siya si Arde Perena, ang bathalang kapanalig ni na Ether at Hagorn. Batid na rin nila ngayon na kayo ay buhay na at hawak na namin. Huwag kayong padalos-dalos. Pirena Ibaro, dahil tinitiyak ko, may ihahandang patibong sa inyo si Hagorn. Hindi naman niya bubuhay ng mga diwani kung hindi nila gagamitin ito laban sa atin. Tsaka kung gagamitin na naman tayo ng lolo mong halimaw para hingin na naman ang brilyante ng mga Ashti natin. Hindi lamang mga brilyante ang tutukurin ko sa kanila. Marami pang iba kapalit ninyong dalawa. Hindi tayo susugod kay Hagorn dahil tiyak kong siya ang paparito sa atin upang magpag-usap. At yun ang ating hihintayin. Patawag si Desna. Nais kong makita ang aking anak. Wala na po siya rito, Panginoon. May palagay kami na tumakas na ang iyong anak. Deshna, Papa Umuyak, anong ginagawa mo dito? Bakit ka bumalik ng Lireo? Alam ba ito ng iyong ama? Utusan ka ba ni Hagorn na pumarito? Pirena, pigilan mo ang loob mo na gumawa ng mga bagay na alam mo makakasira sa ating mga napag-usapan ngayon. Susubukan ko. Excuse me po. Mawalang galang lang po, Ate Hara Danaya, mga sangre. May kasama po kami ni Muyak ngayon. Andito po siya. Deshna! Ba't naparito ka? Dahil hindi ko na ibig pang tumula sa ating ama. Tama kayong lahat. Hindi siya mabuting engkantado. Masama ang aking ama. Patawarin niyo ako sa naging galit ko sa inyo. Huwag ka na humingi ng tawad pa. Naiintindihan ka namin. Si Deshna ay nakikita ko sa aking isip na naroon na ngayon sa Lireo. Kasama niya ang mga diwata. Tinalikuran ka na ng anak mo. Bueno, bes ka. Kung gano'n ay kinakailangan kong magbalik sa Lireo bukas. Pagliwanag mo. Tiyakin mo lamang na makukuha mo ang lahat ng nais mo gamit ang mga kapangyarihan at bihag na meron ka ngayon. Huwag ka mag-alala. Palagi kitang susubaybayan. Kahit magbalik man kami ni Arde sa Devas. Magbabalik kayo sa Devas. Kailan, Bathala? Sa lalong madaling panahon,
upang tignan kung ano ang nagaganap doon. Kaya mo pa ba, Cassiopeia? Mas mabuti siguro kung magpahinga ka muna. Oldre, Cassiopeia. Ngunit kailangan natin umabot sa Devas. Istre. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka nakikisali sa away ng ibang mga batala? Kasi ba, walang kumikilala sa'yo bilang batala? Dahil wala ka sarili paninindigan? Maging ang mga nilalang na tumuturing sa iyong kaibigan ay kaya mong tikisin at talikuran. Ilayunin niyo sa akin ang intreng ito! Bago pa ako makagawa ng hindi maganda sa kanya! Ilayo niyo siya! Ilayo niyo! Muyak, dalhin mo si Deshna sa kanyang dating silid upang mapagpahingan siya. Huwag niyo na akong intindihin, Hara. Hindi rin kasi ako nakakatiyak na magtatagal ako dito. Bakit, Deshna? Natagpuan ko na kasi ang aking ina, si Lilasari. Nagkahiwalay lang kami uli. Pero hahanapin ko siya muli. Hayaan mong tulungan ka namin maghanap. Manatili ka na lamang dito. Lalo't mapanganib na. Madilim na, Deshna. Oo nga naman, Deshna. Huwag ka nang pasaway. Lalo't may kailangan din kayong malaman tungkol kina Lyra at Mira. Anong tungkol sa kanila? Galatea, lapitan mo sila. Kumakalat na kamandag sa kanilang katawan. Kainin niyo to. Makakatulong to sa inyo. Sige na, Galatea. Bumalik ka na Devas. Keros, ano't nagbago ang iyong isipan? Hindi ako masama. At alam mo yan. Kinikilala ko pa rin ang ating pinagsamahan. Magpasalamat kayo. Wala dito si ate at si Ether. Abisala, Yashua. Bilisan nyo. Kainin nyo na yan. Para makaligtas na kayo. Cassiopeia, kailangan ko magkaan. Hanggang ngayon pala nag-uusap pa rin kayo. Malalim na ang gabi, hindi ba't nagpapahingan dapat kayo? Oo, Rama. Maya-maya. Si Perena. Hindi ba't magkakasama lamang kayo kanina? Ang Guarca. Hindi siya maramdaman ng aking brilyante. Umalis siya. Wala siya dito.
Ano yun, mahal na hari? Nasaan ang ibang kawal na nagbabantay? Alam kong narito ka. Magpakita ka sa akin. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka makakatiis, Pirena, at paparito ka. Nasaan sina Lyra at Mira? Nariyan ba sila sa loob? Alam mong hindi mo sila basta-basta makukuha, Pirena, ng walang kapalit. Ang aking brilyante. At ang brilyante ng iyong mga kapatid. Kasama na rin si Andorra, lalong-lalo na si Deshna na alam kong nasa Lireo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ito at ibibigay ko sa iyo ang iyong anak at ang iyong hatiya. At sa palagay mo ibibigay namin sa iyo ang iyong nais. Masyado kang nangangarap, Hagon. Gumising ka muna bago ka tuluyang mamatay sa iyong bangungot. Estuedya! Abisala Esma, Keros. Ako may nagpapasalamat rin, Bathala. Ngunit mawalang galang na nais kong malaman kung anong nagpabago ng iyong isip. Bakit mo kaming tinutulungan ngayon? Hindi ako masamang bathala. Nais ko lamang magkaroon ng saysay. At ito ang naisip mong gawin para makamit yun? Ang makipagsabwatang kina Arde at Eder laban sa akin? Pagkat ipangako nila, natutulungan nila ako para mawala ang aking kasumpa-sumpang kapangyarihan. At ngayon, na hindi na ako maging bathala ng pagkawasak ng bawat hawakan ko ay aking nasisira. Hindi madaling maging kagaya ko. Kaya masisisi niyo ba ako? Kapag hangarin ko mabago ang aking kapalaran? Ngunit, Keros, iyong isipin nang dahil sa pagkawasak ay nagkakaroon ng saysay ang paglalaki. At kung wala ang iyong kapangyarihan, hindi mabubuo ang magandang daloy ng buhay. At ang galit ay nagtutulak sa mga nilalang upang magsumikap para sa pagbabago. Hindi mo ako madadala sa mga matamis mong mga salita. Pagmasdan mo ko, hindi kita nililimlang. Hindi ba't ikaw na rin mismo nagsabi na hindi ka masamang bathala? Pero pagmasdan mo, ang ginawa ni Ether sa buong Encantadia, at kung ito'y pawang kasamaan at kasabot ka nila, hindi ba't ikaw masama rin? Gusto na. Hindi na ako maaaring tumalikod sa aking pagkakasunod kila Ether at Arde. Sapat na ang binigay kong lunas sa lasang ibinigay sa iyo ni Ether. Kaya sa sandaling maubos niyo na ang bunga na hawak ninyo at sa sandaling maging maayos ng inyong pakiramdam, ako na makikiusap. Umalis na kayo ng Devas. Nang sa ganun, ay hindi na kayo uli masasaktan ni Ether at Arde. Nandito pa ba sa? Gusto ko mahawakan yung sarili ko. Hindi ko magawa. Kaya mo ba? Bakit mo naman nais yung gawin? Para malaman natin kung panaginip lang to. Kung totoong ang buhay na tayo. Gusto mo malaman kung buhay ka? Ano, alam mo na? Buhay nga ako. Ay naman. Baging Emre. Buhay nga kayong dalawa. Mira, aking anak. Tanak Krishna.
susubukan mo silang itakas, Irena. At hindi lamang ikaw ang masasaktan, kundi pati sila. Si Mira ay aking anak. Dugo ng iyong dugo. Bakit mo ginagawa sa amin ito? Tinatanong pa ba yan, Ashti? Alam niyo namang tuso at masiba sa kapangyarihan niyang mokong na yan. Kaya kahit anak at apo niya, ay tinatalo niya. Lolo Hip-Hop, di naman bagay. Wala ka talagang kwentang ama. Ton of Krishna. Hindi ka magtatagumpay, Pirena. Hindi mo sila maitatakas. Huwag kayong kikilos kung ayaw niyong mamatay ngayon din ang inyong mga masna. Irena, ipinagmamalaki kita dahil sa taglay mong katapangan. Ngunit kulang ka sa talino. Sa palagay mo ba ibibigay ko ang iyong anak at ang iyong hadiah dahil lamang bihag mo ang aking mga masna? Kaya kung ako sa'yo, Pirena, pakawalan mo na kami. Hindi mo lamang pinahihirapan ang iyong sarili. Sheda Asval! Totoo. Higit na mahalaga ang buhay ng aking anak at hadiah kaysa sa inyo. At ito ang pinamumukha sa inyo ng aking ama. Nagagawin at isusugal ang lahat kabilang na ang inyong buhay makuha lamang ang kanyang nais. Ganito na ba kayo kabulag, Asval? Huvila? Upang patuloy kayong maging sunod-sunuran sa isang haring makasarili. Sheda, Pirena. Inuulit ko sa iyo at ipaalam mo ito sa iyong mga kapatid. Ibibigay ko ang iyong kahilingan kung ibibigay mo ang sa akin. Masyado mo nang inuubos ang pasensya ko. Patay na! Ano nang gagawin mo ngayon, Pirena? Kakayanin ba kaming lahat ng mag-isa? Sinong walang hiya nagsabi sa'yo na walang kasama si Pirena? Nasaan si Lira? Wala na sila rito. Pinakas na sila ng aking ama. Mga puskor! Ngayon sabihin mo, Pirena. Anong sinabi sa'yo ni Hagorn? Anong kapalit ng mga diwani? Nagkamali ako sa'yo, Batala. Abisala Esh mo sa iyong ginawa. Wala kang nalalaman. Alam ko ang iyong ginawa, Batala. At kung alam mo makakabuti sa'yo, ititikom mo ang bibig mo. Tiyakin mo na walang makakaalam sa ginawa ko. Kung ayaw mo maging mas malala ang pamumuhay ninyong mga Iftre dito sa Devas. Masusunod, Batala.
Hindi pa huli ang lahat, Galatea. May pag-asa pa tayo. Batid ko, nakikita ko, hindi nga lubos na masama ang batalang si Keros. Tila nagbalik na ang ating dating kalusugan. Wala nang laso sa ating katawan. Ano ang ating susunod na magiging hakbang? Hindi ako titigil hanggat hindi natin nababawi ang Devas. Pati na rin ang aking kapangyarihan. Kung ganon, ay tayo nang sumubok uli ng pasukin ng Devas. Cassiopeia! Mas mabuti siguro kung babalik ka na lamang sa Lireo. Iwan mo na akong mag-isa dito. Bakit mo ako pinapaalis, Emre? Sapagkat hindi patas makipaglaban ang ating mga kaaway. Ako'y nag-aalala sa'yo. Baka kung anong mangyari sa'yo, Cassiopeia. Kaya mas mabuti pang iwan mo na ako dito. Di ko maaaring gawin yan, Emre. Hindi kita iiwan upang mag-isang makipaglaban sa mga masasamang batala. At kahit ikamatay ko pa ito, hindi ako natatakot. Kaya huwag niyo akong alalahanin. Humahanga ako sa iyong katapangan, Cassiopeia. Karapat dapat kang maging isang bataluman. Kung hindi na magbabago yung isipan, kailangan na natin maghanda para sa susunod natin digmaan. Avisala Devas, kinalulugod naming muli kang makita. Maligayang pagbabalik, Ether. May nawawalang bunga sa puno ng buhay, Keros. At tila hindi marunong pumitas ng maayos ang kumuha nito. Sapagkat nasunog niya ang ibang bahagi ng puno. Marahil ay gawa ito ng isang aliping Iftre. Batid mong hindi sila natutuwa. Tayo nangangasiwa ngayon dito sa Devas. Marahil nga. Hayaan mo, Ether. Hahanapin ko kung sino may gawa nito. At parurusahan ko. Nakikita kong hindi ka naniniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Tiyak akong siya ang kumuha ng bunga sa punong ito. Hindi ako makapaniwala na lolokohin tayo ng ganito ni Keros. Hindi nga ako nagkamali. Malakas na uli ang dalawang yan. Sa kanila napunta ang nawawalang bunga ng puno ng buhay. Magiging suliranin na natin si Keros. Kailangan na natin siyang paslangin. Huwag muna. Unahin muna natin ang dalawang yan. Gumagaling ka na sa paggamit ng dehar.
Visales, mga Cassiopeia. Hindi natin maaaring ipagkaloob ang ating mga brilyante kay Hagorn. Lalong hindi ko ibig na palayain sa Andorra upang ibalik sa kanya. Ngunit kung makikipagmatigasan tayo, lalong hindi ibibigay ni Hagorn ang aming mga anak. Marahil ay may iba pang paraan upang malansin natin si Hagorn. Upang sige mabawi natin ang aking anak at si Mira. Nang hindi niyo sinusuko ang inyong brilyante at ang ating bihag. Ngunit ano pang paraan ang maaari nating gawin upang maisa ng isang hari na napakatuso? Wala nang ibang paraan kundi hanapin sila kung saan man sila nagtatago ngayon. Ang harapin, labanan at ubusin ang kanilang panig hanggang si Hagorn na lamang ang matira. May isa pang paraan, Verena, na tinitiyak kong magiging mainam na pain laban sa iyong ama. At ano ang iyong plano, Alena? Makinig kayong mabuti at sasabihin ko. Ngunit tiyakin at sumpa na anuman ang mapag-uusapan natin ay mananatili dito. Kung ganon, narito ang aking plano. Magtagumpay kaya ang iyong plano, Alena? O bumalik rin ito laban sa atin? May iba ka pa bang pamimilian, Haradanaya? Wala. Kaya walang masama kung susubukan ng aking inumungkahi. Ngunit matalino si Hagorn, alam niyo yan. Maaari niyang matunugan ng inyong plano. Maaari ring hindi. Lalo pat kung ako ang gagawa. Sumasang-ayon ka sa plan ni Alena? Tama si Alena. Wala na tayong ibang pamimilian. Kaya ngayon din ay paroroon ako kay Hagorn upang isagawa ang ating napag-usapan. Kung gano'n ay tanggapin mo ang aking basbas upang mas maging matagumpay ka. Ganon din ako, Verena. Avisales, Manuno, Danaya, napakalaking bagay nito. Poltre, ngunit kailangan ko na maghala. Alena, huli, napakainam na plano. Avisales, masaya. Kung wala na tayong pag-uusapan pa, tinatapos ko na ang pagpupulong na ito. Nunong Imaw, mga marsh na. Alena, hindi lamang. Ano yun, Ibaro? Nais lamang kitang batiin. Sapagkat tunay nga ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ko nakikita ang isang pagiging mahina at marupok na sangre sa iyo, Alena. Bagko sa iba nakikita ko ngayon. At ano ang iyong nakikita, Ibaro? Isang matapang at malakas na pinuno. Walang pag-aalinlangan sa pagbibigay ng pasya. Buo ang loob sa kinakaharap na laban. Walang inuurungan. Ngunit nasa iyo pa rin ang puso na maawain at makatarungan. Iyan ang nakikita ko ngayon, Alena. Kung kaya't kinararangal kita. Avisala Eshma, sa mabubuting salita ng iyong wika, Ibaro. Tanggapin mo ito, Diwa ni Mira, upang maging karagdagan sa iyong pagkakas. Avisala Eshma. Kararating mo lang ba? O alis ka muli? Aalis ako muli upang balikan si Hagorn. Sasamahan kita. Poltre, Azulan. Ngunit makakasagabal ka lamang sa akin. Kaya't maiwan ka na lamang dito. Patid kung hindi kita may pagtatanggol.
Pagkat higit na mas malakas ka at mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ngunit mag-iingat ka, Perena. Sapagkat hindi ko nais na ikaw ang pahamak. Dahil mahal kita. Tandaan mo yan. Ibig ba sabihin nito ay isasama mo na ako? Shut up, Punjaboy. Dito ka lamang. Bakit labis mo akong pinahihirapan? Mayroon pang mahikang lumang lugar ng Esteria na ito. Kaya nakasisiguro ako na hindi na nila tayo matutuntun dito. Subalit upang makatiyak, sa pamamagitan ng pananggalang na ito, ay hindi na nila matatagpuan ang dalawang Wenobeshkang ito. Gusto ko po makatakas sila Lyra kay Hagor Loloimaw. Pero pag binigay pa yung isang brilyante, nagot po tayong lahat. Wala kang dapat ipaglalapaw-paw. Dahil ito ay pinag-isipan na ng mga sang. Handa ka na bang ibigay sa akin ang aking mga kahilingan? Handa na ba kayong isuko ang lahat ng aking mga hiling? Paparamdam mo sa datang ito. May paparating! Huwag kang umasa sa iyong kapangyarihan, Ether. Labanan mo kami ng patas. Ina! Mira! Lyra!